Posibleng sa Agosto na magharap ang prosekusyon at defense team ni VP Sara kaugnay ng kanyang impeachment case. Handa naman na raw ang kampo ng bise. Narito ang report ni Mon Gualvez. Para sa tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte, depektibo ang napipintong impeachment trial sa bise. Kung magdesisyon nga raw ang Korte Suprema na hindi ito ituloy, makakatipid pa ang bansa. Will save millions and millions of people of money on a trial that is technically defective from the beginning. Sa kabila niyan, maraming Pinoy ang gustong matuloy ang impeachment trial. Sa isinagawang survey ng SWS, 66% ang nagsabing gusto nilang marinig ang sagot ni VP Sara tungkol sa mga akusasyon sa kanya. Kahit si Senator Raffy Tulfo na isa sa mga senator judges, gustong matuloy ang trial para raw magkaalaman na. Ayoko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Handa na ba ang bise sa trial? Of course, the Vice President is ready. She's eager to be able to present her case or her evidence in the impeachment court so that once and for all doubts cast on her will go away. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva, posibleng sa August 4 na mag-convene ang impeachment court. Isasabay na raw dyan ang oath-taking ng mga senator judge ng 20th Congress at ang paghaharap ng prosekusyon at defense team. Sa ngayon, nasa The Hague, Netherlands si VP Sara kasama ang isa sa mga senator judge na si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, nakausap niya ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Good mood daw ito ngayon. Naikwento niya raw sa dating Pangulo ang umano'y tangkang pag-uugnay kay Digong sa kaso ng missing sabongeros. Hindi pa naman nababanggit ang pangalan ni Digong, pero ayon sa DOJ, posibleng konektado ang mga pulis sa sangkot sa drug war sa mga nawawalang sabongero. Gusto niyang paimbestigahan sa Quad Committee ng Kamara. Nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli. Kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.